Bandang alas 7 ng gabi na magsimulang dumating ang mga truck lulan ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo dito sa may EDSA Shrine. Alas 9 ng gabi naman ang dumating ang truck na ito na may mga kargang placards na ipinamigay sa mga taong nagpoprotesta. Sa dami ng mga tao, ang mga kaninay nasa ilalim lang ng flyover umabot na sa kalsada, partikular sa northbound lane ng EDSA. Kaya naman hindi na madaanan ng mga sasakyan ang bahaging ito ng EDSA Ortigas northbound lane. Bukod sa mga galing sa Department of Justice sa Maynila, may ilang mga miyembro na nagtipon-tipon muna sa mga mall sa EDSA bago nagkita-kita rito. Dapat ho mag-resign dahil hindi niya kaya ang trabaho niya, si Secretary De Lima. Nakikialam siya sa usapan ng Iglesia ni Cristo. Ang asikasuhin niya, yung kaso ng mga kriminal. Dapat yung sa mamasapan no pakialaman ni De Lima. Marami po siyang dapat ayusin sa gobyerno, kaya wag niya kami dapat pakailaman. Ganun lang. Dapat. Hostisya! Hostisya ka! Hostisya! Sinigundahan na rin nila ang naunang iginiit ng kanilang tagapagsalita sa Department of Justice kung saan muna nagtipon ang mga miyembro ng INC simula kahapon bago nagpunta rito. Hindi dapat panghimasukan ng Estado yung mga nangyayari sa isang reliyon na tinanggap ng mga miyembro bago sila umanib. Gayunman sabi ni Zabala, di naman daw nila nais mag-resign si De Lima. Ang hinihiling namin sa kanya, tuparin niya yung kanyang pananagutan. Pag nagbitiw ho siya, hindi niya matutupad yung tungkulin niya. Emil, Pia, kanina lamang ay naglabas na ng pahayag ang Iglesia ni Cristo sa pamamagitan ng social media at hayaan yung basahin ko sa inyo ang pahayag na ito and I quote, "Wala pong hangarin ang Iglesia ni Cristo na ipakita na higit siyang mataas sa Estado, kundi iginigiit lamang ang kanyang kalayaan o religious freedom at karapatan na ipagtanggol ang sarili laban sa anumang panggigipit at pagsikil sa karapatan lalo na ng gobyerno o ng mga nasa gobyerno." Samantala, Pia at Emil, kanina ay nakita na rin natin na naglalatag na ng mga sapin ang ilang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo dahil dito na raw sila mismo sa kalsada magpapahinga. Nakabantay naman ang mga pulis sa may EDSA Shrine at hinahayaan naman silang magpatuloy sa kanilang vigil. At nagkataon naman na Emil at Pia na nasabay ang mall sale dito sa may EDSA kaya nakadagdag din ito sa pagpapabigat ng daloy ng trapiko dito sa may EDSA Ortigas area. At live mula rito sa EDSA Shrine, ako si Mariz Umali ang inyong saksi. Riz, tanungin ko lang, no, dahil sinabi mo nga, yung iba naglalatag na sila dyan at mukhang dyan magpapalipas ng gabi. Wala ba silang sinasabi kung hanggang kailan sila mananatili dyan? Tsaka kakamustahin ko rin, no, yung nabanggit mo rin na daloy ng trapiko kasi meron tayong mga nakikitang truck. Ito ba, bahagi talaga nung normal na daloy ng trapiko? O yung mga truck na ito ay yung mga truck na naghatid dun sa mga miyembro ng Iglesia ni Cristo? Pia, una sa lahat, yung kanilang pananatili rito, hindi lamang to overnight dahil ang sinasabi sa atin, posibleng hanggang Lunes pa sila manatili dito sa EDSA Shrine at magpapatuloy yung kanilang vigil hanggang sa nakatakdang panahong iyon na sinabi sa kanila ng kanilang pamunuan. Pero of course, we yet have to see kung anong mangyayari this weekend at sa Lunes kung meron pa kasing mga developments daw ay posibleng mag-go beyond Monday yung kanilang pananatili rito. Samantala yung tinatanong mo ng mga truck, ito man nagdadaan ng mga truck sa aking likuran ay bahagi ng normal na daloy ng trapiko. Hindi ito yung mga truck na naghahatid ng mga miyembro ng INC dito sa may EDSA Shrine, kundi ito yung mga truck na nagdadala ng mga kargamento. Yung mga truck na nakita natin kanina around 9 p.m., yun yung nagdala ng mga placards para ipamahagi sa mga nakikilos protesta. And before that, may mga bus naman, lulan, yung mga miyembro ng INC na nagdala sa kanila rito mula sa iba't ibang panig ng Metro Manila at maging sa mga karatig probinsya. Pia? At Mariz, kamusta yung pagbabantay ng ating pulisya dyan sa lugar dahil alam natin na hindi nga ito madaraanan at meron ba silang mga binibigay na rin, no, yung MMDA halimbawa, meron ba silang mga iminamando or itinuturo ng mga alternatibong ruta kung itong talagang intersection sa gitna ng EDSA ay hindi madaanan?
Alam mo, Pia, itong INC, wala naman silang permit to hold their rally. Wala raw binigay ang Quezon City government na permit para sila magdaos ng kanilang kilos protesta. Pero kapansin-pansin na talagang they're free. They were given the freedom to do their protest dito sa EDSA Shrine. Ang mga pulis ay nakabantay lamang sa palibot ng EDSA Shrine mismo, sa may simbahan, para siguraduhin na hindi aabot yung mga nagkikilos protesta doon sa mismong simbahan. Pero dito sa may kalsada, hinahayaan silang magpatuloy ng kanilang vigil at ng kanilang kilos protesta. Samantala yung mga taga-MMDA ay naririto lamang daw para mag-monitor ng traffic. At syempre, kapag nandito na yung mga sasakyan, hindi na sila mabibigyan ng alternative routes kasi nandito na sila mismo. Pero inaabisuhan naman natin yung ating mga kapuso na kung wala naman silang business dito sa may EDSA Shrine, para makaiwas na rin sa traffic, ay humanap na po ng mga alternatibong ruta na hindi rito sa may EDSA Shrine area para hindi na po kayo maaberya dito sa mabigat na daloy ng trapiko along EDSA Ortigas. Pia? Oo nga, Maris, nabanggit mo para hindi maabala. No? Pero nakita natin yung isang truck kanina doon sa live video, parang naharang na rin. Although meron pang parang makipot na madaraanan sila. Maris, pang huling tanong na lamang, no? Meron ba silang paliwanag or nabanggit kung bakit partikular sa EDSA Shrine, lumipat sila mula sa DOJ, bakit papuntang EDSA Shrine? Alam mo, merong mga binanggit sa atin yung ilang mga miyembro na ang EDSA Shrine daw ay simbolo ng pagkamit ng hustisya, ng freedom. Yun yung ipinaglalaban nila, kaya dito sila nagtungo. Pero ito ay pahayag lamang ng ilang mga miyembro, hindi ito yung collective na pahayag ng pamunuan ng INC o ng kabuuan ng INC. May mga tinatanong tayong iba, wala namang ibinigay na dahilan kung bakit dito. Yung iba ang sinasabi lang mas malaki yung space. And yung iba naman, dito sila pinapunta, kaya dito sila nagtungo para sundin yung kumbaga panawagan ng pamunuan ng INC.